Patuloy po tayo mga kapatid sa ating pagpapamalas ng gratitude sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating paghahandog. By the way, si Noli Dizon Abram nag-pledge ng 5,000 pesos. Thank you, Noli. Yan, ha? So, kasabay ng masayang tugtugin, ay masaya nating dadalhin sa harapan ang ating mga kaloob sa ating Diyos. Napansin po ba ninyo, nagkakaroon na ng static ang sound natin. In a few weeks, it will disappear. Kaya salamat muli sa mga nagbigay ng kanilang mga pledges para sa ating bagong sound system. Ngayon naman, makikinig tayo sa isang awit na manggagaling kay Boss Mandy. After which, ang message ni Pastor Ted Ribo. Amen. Thank you, Brother Mandy, for the beautiful song. I always love to hear that song. Praise the Lord. Ang atin pong theme for the month of May and June ay loving the body of Christ. Now, the reflection of our love to the body of Christ comes from our love to the head of the church. Sino nga po ba ang head of the church? Jesus Christ. Jesus Christ is the head. We are the body. If you love the head, you will love the body. At yan po ang atin pong pinag-aaralan, ito pong 2 buwan. Papaano ba nating ipamamalas ang atin pong pag-ibig sa katawan ni Kristo, the beautiful, beloved body of Christ. Na ako po ay very impressed this morning sa atin pong chairman kung paano niya ni-raise yung sound system. Nabigla din po ako doon akala ko, parang kukuha lang siya ng mga itataas na kamay na magbibigay. Nabigla ako na hihingi na pala siya ng commitment right then and there. And nakapag-raise tayo ng mahigit 65,000 po ba? Amazing, amazing. You know what that means to me? That many of you really love the body of Christ. Taas nga po ang kamay ng nagmamahal sa GNCF. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. The truth is, every time na ako po'y tumitingala at nakikita ko po yung mga chandelier, alam niyo po, naaalala ko dyan palagi, si E.T. Esther. May her memory be a blessing. Huwag po nating intayin na tayo ay memory na lang bago tayo magbigay. Sapagkat every time you look in this church, makikita niyo po yung kagandahang loob ng lahat ng nagmamahal sa kanyang gawain. Na nabanggit nga po ni Brother Mandy na ang instrumental sa pagkakaroon natin ng sound system na yan si Ka Jessie. So pag titingin kayo sa sound system, si Ka Jessie naman ang maaalala nyo. May his memory be a blessing always. But then again, marami pa pong mga kapatid na nandito pa and yet encouragement sila sa atin. Kamukha po ng ating mga aircon. Alam ko, isa dyan, si
Perry ang dalawa, si Perry ang nag-donate, ano? Palakpakan nga po natin si Perry, mga kapatid. Dalawa dyan. Si Perry. Si Hermie. Yung taga New Jersey. Ayan, praise the Lord. At napaka galing talaga ng pagkilos ng Panginoon. Si ka Hermie. Ayan. Si Joel. Hermie and Joel. Okay. Ay, okay lang po yun. Nandun po si Doktora. Tumutulong po siya para po kay Ka Junior. Kaninang umaga po, meron din siyang ganyang episode. So, ipanalangin po natin right now. Panginoon, kami po ay patuloy na nanalangin para po kay Ka Junior, Panginoon, na patuloy mo siyang bigyan ng kagalingan at kalakasan. Alam namin, Panginoon, ang kanyang pinagdadaanan, but God, in the name of Jesus, show your love and mercy and compassion kay Ka Junior, Panginoon. Help him today. Right now, we pray for your presence and your power in Jesus' name. Amen and amen. So, pag po kayo tumitingin sa ating television, yan po ay mga donation din, yung mga television na yan. In fact, kung kayo po titingin sa floor, yan po mga tiles na yan, ano po yan? Donation din. Saka po yung mga bench. Alam ko po yan, alam niyo po si Chairman, magaling talaga siya. It's amazing. Yung mga bench na yan, kung tayo lang po alaw maglagay ng pangalan, ay nako, may mga pangalan na yan, bawat isang yan. Kaya po, nagpapasalamat po tayo sa kagandahang loob ng Panginoon. Hahanga po kayo mga kapatid sa pamilya ni Sister Dory. Very sick po talaga yan. Ka Junior kayo ng umaga pa. Ang blood pressure niya kayo ng umaga ay below, Chairman, 80. And yet, nung siya po'y umayos-ayos ng kaunti, dinala pa rin siya sa church. Naupo siya doon kanina pa, nakasmile. Payapa siya na nakasmile. So, doon po kayo i-inspired sa buong pamilya ng Juliano sa kanilang love sa gawain ng Panginoon sa kabila ng karamdaman. Sister Dory, we will pray for you and Ka Junior. Alam niyo po si Ka Junior ay talagang may karamdaman pero si Ka Junior sa kabila ng kanya, nasa camp po si Ka Junior, nasa camp. And matutuwa kayo sa kanya na nung kami po ay nagdi-discussions, in-skip ko nga po siya, in-skip ko siya kasi alam ko medyo may sakit. Sabi ni Michael, hindi pastor, hayaan mo siya magsalita. So, hinayaan namin siya magsalita. And sure enough, ang dami niyang nasabing contribution sa amin pong discussion. Alam, si Ka Junior, malalim ang kanyang pagmamahal at pananampalataya sa Panginoon na alam ko, ipinagkatiwala niya sa Lord ang kanyang buhay, ano man ang natitira sa kanyang mga buhay, ay talagang ipinagkatiwala niya sa Panginoon. And so, they are now out there. We will go to the hospital. We will pray for them. Let's continue po sa atin pong discussion. By the way, naipanalangin po natin kanina si Motherhood. Si Motherhood po ay mother ni Sister Sol, asawa ni Pastor Eli, na ngayon din po ay nasa hospital. Si Motherhood po, parang doon kakamali, almost 90-something na, no? 90-something. Ano din po yun? Malalim ang kanyang commitment sa mga gawain ng church. Yan. Sige po. Ngayon po ay Mother's Day celebration. In fact, last week po ang Mother's Day, pero we have chosen na i-celebrate siya dito sa church. Sapagkat some of you ay wala po sa church. Ay wala po sa camp. So, kamukha po nila Sister Blet, wala kayo sa camp. We decided na mas maganda na magkaroon din po tayo ng celebration today dito sa ating church. Bagamat may commotion po tayo, I think it's still good na tayo po ay magkaroon ng celebration para po sa mga mother. Taas nga po kami ng mga mothers. Taas niyo po ng mataas. Palakpakan nga po ating lahat ng mga mothers. Yan. Meron tayong special program para sa kanila. Yan. Meron lang po kung gustong ilang banggitin ng mga verses tungkol po sa mothers. Yan.
loving the body of Christ, and this is our tribute to the mothers, ang pamagat po ay Mother of Influence. Atin pong basahin ang atin pong mga verse. Magsimula po tayo mga kapatid sa Proverbs chapter 1 verses 8 to 9. Ito po ang mga salita ng Panginoon. Listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. They are garland to grace your head and a chain to adorn your neck. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita, tayo po saglit na manalangin. Panginoon, si Ka Junior po ay papunta na ng ER. Dalangin namin, samahan mo siya at ang kanyang mga anak na kasama ngayon sa kanya pong pagpunta sa hospital. Papayapain mo po ang kanilang mga puso at hayain mo po, Panginoon, na kami po magkaroon ng peace and confidence that God will take good care of their father. At dalangin din po namin, Panginoon, as we celebrate Mother's Day dito po sa GNCF, ikaw po ang siyang magpadama sa amin ng dakila mong biyaya, ng dakila mong kagandahang loob para sa aming mga mothers, sa aming mga lola at sa aming lahat. At alam namin, Panginoon, we can pay wonderful tribute today to all of our mothers. Bless them and bless this message in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po, lagi nating nababanggit yung pag-ibig ng mga magulang. Yes, ang mga mother ay larawan ng pag-ibig. Yan po sinasabi sa Bible. In fact, sa Book of Isaiah, sinasabi, makakalimutan pa ng ina ang anak na galing sa kanya. Can a mother forget her nursing child? Meaning, kung kayo ay mother, there will never be a time na makakalimutan nyo ang inyong mga anak. Alam namin na kung meron mang example ng pag-ibig sa Biblia, yan po yung hindi kayang higitan ng pag-ibig ng mga mothers. Pero there is something more, mga kapatid, na nais ng Diyos na makita natin sa buhay ng mga mothers. Hindi lamang yung mother's love, but also mother's influence. Sabihin niyo po, mother's influence. In fact, alam niyo po, ang mga bata, ang unang-unang influence niyan sa kanilang buhay ay mga mothers. Bago pa sila ma-influensyahan ng kanilang mga teachers, bago pa sila ma-influensyahan ng kanilang mga friends, bago pa sila ma-influensyahan ng social media, bago pa sila ma-influensyahan ng society, the first ever influence to any child is their mother. Their mother. Kaya po mahalaga ang ating mga mothers. Now, hindi po perfect ang ating mga mother, kaya po ang Bible ay nananawagan sa atin na ating bigyan ng focus itong mga bagay na ito sa buhay ng mga mothers. So, unahin natin yung sinasabi po dyan sa Proverbs chapter 1. Yan. Balik natin. Anak ko, sabi niya. So, ang ina-address po ay anak. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama. Yes, huwag mong kakalimutan yung aral ng iyong ama. At huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Yan. Ano po ang turo ng mami mo na lagi mong naaalala? Yun gusto kong itanong sana. Ano ba, Randolph? Ang lagi mong naaalala turo sa iyo ng iyong ina. Nandyan, si Mami Joy sa likod mo. Ano ba ang lagi mong bless? Nandyan, nakita si Bless. Si Bless eh. Bless, happy birthday. Ano ba ang lagi mong naaalala na turo sa iyo ni Sister Let? You will never forget. O si Leah, ano ba lagi mo naaalala turo sa iyo ng mami mo? Diba, no? Lahat po tayo kay Aaron. Ano ba ang iyong sisig? Ano ba ang lagi mong naaalala na turo ng iyong ina? Yan. Marami pong turo si Mami. Pero especially, merong mga special teachings na alam ko, lagi mong naaalala about your mother. Sa akin pong nanay, salamat sa Panginoon, nakauwi po kami just 2 weeks ago.
ang lagi pong turo sa akin ng nanay na hindi ko po hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan, yung lagi pong mag-bless. Hindi ko po nakakalimutan yun. Kahit po ako'y matanda na, ay hindi ko nakakalimutan yung mag-bless. At nakita ko po sa mga taga Marikina, yan po ang una ko din pong napansin. Nung una po akong dumating sa Marikina, first time na nakita ko sa mga taga Marikina, yung pong sila ay napaka magalang. May mga matatanda po tayong miyembro, nagbe-bless nga sa akin. At may lahat po ng mga miyembro natin, nagsasalita ng po sa pastor. Si Ate Hirang, pagkausap ako, opo, pastor. Laging may po bilang paggalang sa mga manggagawa. Kaya po makikita nyo, lahat ng mga anak ni Ate Hirang, lahat ng mga apo ni Ate Hirang, makikita nyo po yung kanila pong pagmamahal at paggalang sa mga manggagawa. Yung po isa ko pang nakita dito sa ating simbahan. Alam niyo po, marami po akong simbahang napupuntahan, as you know. Pero na-appreciate ko very deep ang Good Neighbor Christian Fellowship because dito po mapifeel ninyo na ang pastor ginagalang. Merong high regard sa mga manggagawa. Hindi mo mapapansin dito na ang manggagawa ay parang hindi pinapahalaga. Never. Una po, karaniwan ko na po nararanasan to sa atin, ang pastor dito hindi pinapauwi ng gutom. Kailangan kakain ka, pastor, bago ka uuwi. Kasi hospitality yan ng church. Kasi po in the past, tumatakas ako eh. Pag pagkatapos ko mag-sermon, nag-amin ako, tatakas na ako. Pero hinahabol ako ni Ate Silang. Nagluto si Dichi Oreng. Nagagalit nagagalit pag hindi ka kakain doon. Kasi nagluto si Dichi Oreng. Pero kasi po, meron pa po akong appointment sa Bulacan. Kasi po, alam niyo po dati, pagkatapos ko dito, pupunta pa ako ng Bulacan. Pagka pupunta ako sabi, pastor, i-take out mo na lang. Yan. Basta hindi ka uuwi nang ikay gutom o wala kang pagkain. Hindi pwedeng ganun. Yan, sa manggagawa. Number 2, ang manggagawa, they make it sure na ang manggagawa may love gift. Hindi naman pwedeng ang manggagawa kasi aalis nang wala naman din sila pamasahe o wala silang pangangailangan. At the same time nga po, ang mga pagbe-bless, yan, pagpupo, yan po. Yan po ay turo ng ating mga magulang. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag mong ipagbalang bahala ang turo ng iyong ina sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo na parang kwintas na may dalang karangalan. Sabihin niyo po, karangalan. Oo. Karangalan mo yan na ikay lumaki na may maganda kang karakter. Na may mga bata po na natututo ngayon sa social media. I have to admit that. Marami sa ating mga bata natututo ng mga bad words sa social media. Kaya po minsan, nakakahiya. Nakakahiya na marinig mo yung anak mo nagsasalita ng bad words, sasabihin mo, saan mo ba natutunan yan? Natutunan mo ba yan sa nanay mo? No. Natutunan mo ba yan sa bahay? No. Saan mo natutunan yan? Sa social media. Kaya po napakahalaga mga kapatid na mabantayan natin ang social media exposure ng ating mga anak. Kaya po dito nakita natin kapag ang bata ay hindi nakakalimot at hindi nagwawalang bahala sa turo ng kanilang mga ina, ito ay nagdadala sa kanila ng karangalan. Kaya po pag may batang magalang, si Lian, napakabait na bata, napakagalang. Sino ang aking naiisip? Ang galing naman ni Bless. Pag nakikita ko si Bless at si Blenny na masipag sa gawain, sino aking naaalala? Si Sister Let. Alam niyo po, si Sister Let, ay apo ka ba ng pastor? Apo ng pastor yan, si Sister Let. Kaya hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang mga anak at ang kanyang mga apo. Siyempre po, ang atin pong chairman at si Mrs. Santos, alam po natin ang kanila pong leadership sa ating church. Alam po natin na yung kanyang mga anak, talaga namang hindi ipinagwawalang bahala ang turo ng kanilang ina, si Mrs. Santos.
In fact, sabi ko nga kay Aaron, there was a time na ako po nag-aaral dito sa my Proverbs chapter 31. That Proverbs 31 woman. Inaaral ko to Inisa-isa ko po ito nung isang nakaraang sermon ko. Sabi ko kay Aaron, Aaron, hindi ba yan, lahat yan, it describes your mom. Di ba, no? Your mom is a Proverbs 31 woman. In fact, babasahin ko po sa inyo yung akin pong outline tungkol sa mother of influence from the book of Proverbs. Isa-isahin ko lang po, baka ma-pick up ako ni Joyce. A mother of influence is a woman of strong character. Bigay mo dyan, Joyce. Ang isang mother of influence ay isang mother of strong character. Makikita mo sa kanila yung kanilang godly character, yung kanilang righteous character. Yan. Mababasa niyo yan sa Proverbs. Ilagay mo yung Joyce sa isang listahan. Iwanan muna natin yan. A woman of strong character. Yan ang makikita mo kay Mrs. Santos. Strong, godly character. Makikita mo yan kay Ate Piling. Strong, godly character. Makikita mo yan kay Sister Dory, kay Sister Ate Hirang. Makikita mo yan kay Beth. Makikita mo yan kay Ate Susan. Makikita mo yan kay Mercy. Makikita mo kay Baby. Isa-isahin ko kayo, makikita mo yan sa inyo. Yan po mga kapatid ang nagse-separate sa atin sa ibang mga mothers. Yung ibang mga mothers, chismosa sa kalsada. Di po ba? Ibang mga mothers, nakita nyo, nagsusugal, nagmamadyong. May mga mothers, nagbubunga nga doon sa kapitbahay, inaaway yung kapitbahay. Lumamas ka dyan! Ilabas mo asawa ko! Di ba may mga ganon? Not a mother of influence. Sapagkat ang mother of influence from the book of Proverbs, a woman of strong character. Number 2, great wisdom. Great wisdom. Ang isang mother of influence ay isang mother na maraming wisdom. Saan ang gagaling? From the Word of God. From the Word of God. Makipagkwentuhan po ako. Nakikipagkwentuhan ako palagi kay Ate Hirang, kay Sister Dory. Naku, ang dami mong mapipick up ng mga magagandang turo kay Sister Lydia. Saan nila nakukuha yung magagandang turo? Wisdom from the Word of God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Number 3, many skills. Mababasa niyo po yan sa book of Proverbs, many skills. Si Mrs. Santos, napakagaling magturo, napakagaling mag-principal, napakagaling magdisiplina, napakagaling ng speech. Dami niyang skills. Magaling gumawa ng letter. Sister Dory, magaling magluto. Maraming skills. Ang mother of influence ay maraming skills na naipapasa nila sa kanilang mga anak, na ituturo sa kanilang mga anak. Number 4, great compassion. Maawain, mahabagin, matulungin. Great compassion. Yan po ang mother of influence. Meron kang kahabagan, kagandahang loob. Number 5, 1, 2, 3, 4, 5, reverence for God. Takot sa Panginoon, paggalang sa Diyos, pag-ibig sa Diyos. In fact, sabi po sa binabasa ko kaninang umaga, yun daw pong Proverbs 31 woman, hindi dinescribe ang kanyang physical appearance. No. Bakit siya attractive? Hindi dahil siya ay physically maganda, kundi siya ay attractive because of her beautiful character. Yun po pala ang nagpapaganda sa isang mother. Hindi yung magandang mukha, kundi yung magandang character. May gaganda pa ba kay Bernadette sa mata ni Niles? Wala na iba. May gaganda pa ba kay Bernadette sa mata ng kanyang mga anak at mga apo? Wala. Para sa kanila, my lola is the most beautiful woman in the world.
Hindi dahil kamukha siya ni Taylor Swift. Oh. Kundi dahil napakaganda ng kanyang character. Napakabait niyang aming lola. Imagine niyo, alam niyo po si Bernadette, hindi ko alam kung ano ang trabaho ni Bernadette. Pero natutuwa ako sa kanya, Chairman, kasi very generous. Very generous. Kamukha nun, bigla-bigla lang, nag-donate ng 10,000. Praise the Lord. Pagpalain kayong dalawa ni Niles. You are beautiful in your character before God. Number 6 is hard work. Hard work. A mother of influence is a person of hard work. Masipag. Masipag. Si Mrs. Santos ba hindi masipag? Alam niyo po si Mrs. Santos, iniisip ko nga, kailan kaya magpapahinga si ma'am? Di ba ma'am, no? Hindi nagpapahinga eh. Buti pa nga si Ate Piling, nag-retire na, nagpahinga na. Si Mrs. Santos ayaw mag-retire, ayaw magpahinga. Hindi mo ba ma'am naisip na, kailan kaya ako mag-cruise around the world na lang kami dalawa ni Chairman? Hindi na ako magtuturo, hindi na ako magluluto, hindi na ako mamamalengke. Magpapahinga ako, mag-i-enjoy ako. Pero no, si Mrs. Santos at this point in her life, wow, nagtuturo pa rin siya ng... Ang hirap po kaya magturo ng preschool. Mag-pronounce, magbilang. Napakahirap kaya. And yet, napakasipag niya. Wala po kayong masasabi. Pati po yung pagluluto sa bahay nila, pati po yung pamamalengke nila, wala po kayong masasabi. Talaga po namang sa sipag at sipag, wala po kayong maipipintas. Yan po ang mother of influence. Ang nanay ko masipag. Ang nanay ko may takot sa Diyos. Ang nanay ko mahabagin. Ang nanay ko maraming alam gawin. Ang nanay ko marami siyang wisdom. At ang nanay ko meron siyang strong character. That is my mother. And my mother is a mother of influence in my life. Hindi ako ganito, kundi dahil sa mother ko. Parang gano'n. Di po ba? Masasabi niyo yan mamaya. And then, respect for spouse. 7. Respect for spouse. Ang isa pong ikinagaganda ng isang nanay, meron siyang, makikitaan mo siya ng respeto sa kanyang asawa. Hindi niya binubungangaan ng asawa niya. Hindi niya sinisigawan ng asawa niya. O Joey, nasigawan ka na ba ng misis mo? Oy, Joey, tumayo-tayo ka nga dyan, katamad-tamad mo maglinis ka doon. Yung mga aso, paliguan mo. No. Ang mother of influence ay yung merong malalim na respeto sa kanilang mga asawa. At hindi nyo po yan maitatago sa anak. Hindi nyo yan maitatago kay Pauline. Pauline. Nanay ko, naku, kung bungangaan ng tatay ko. Hindi nyo maitatago yan kay Pauline. Sapagkat, mga kapatid, ang tunay na mother of influence ay hindi lamang may pag-ibig sa anak at pag-ibig sa Diyos, malalim ang kanilang pag-ibig at respeto sa kanilang mga asawa. Wala pong mga nag-a-under-desire. Taas nga po ang kamay ng mga under-desire dyan. Wala naman. Savior, hindi ka naman under-desire, no? Savior, hindi naman, no? Mabait naman yan si... Mia, no? Mabait yan si Mia. Manang-mana sa tatay niya. Yan. So, respeto sa kanyang mga mister. Mahalaga po yan eh. Kasi nakikita ng mga anak mo kapag binubungangaan mo yung tatay nila. Nakikita ng mga anak mo kapag wala kang respeto sa tatay nila. Makikita ng mga anak mo kung paano mo parang mababa ang tingin mo o maliit ang tingin mo sa tatay nila. It's not gonna be good. So, ay mother of influence ay nakikitaan ng respeto. In fact, dito po sa book of Proverbs, ang kanyang asawa, they praise her. The husband praise her. The children call her blessed. We will go there later. Of course, mga kapatid, ang mother of influence, they nurture their children.
nurture their children. Wala naman pong ibang, mga kapatid, tatapat dyan. Hindi natin pwedeng tapatan ang pag-nurture ng nanay sa mga anak. Napakahirap po ng ina. Sa camp lang, tinitingnan ko si Jam eh. Napakahirap ng ina, no, Jam. Napakaraming challenge. Hahabulin mo, papakainin mo, tapos magtatrabaho ka. Ganun eh. Talaga ang joy ng ina eh. Mahirap maging mami. Pero yun po ang joy ng kanilang mga puso, yung they love and nurture their children and their family. Another thing, number 9, mababasa nyo dyan, wisdom in handling money. Wisdom in handling money. Mababasa nyo po sa Book of Proverbs. Magaling humawak ng pera. Oh. Siguro naman, tested na natin yan. Oh, si Camille, magaling humawak sa pera si Camille eh. Kaya binebless sila. Si Mrs. Santos, magaling humawak sa pera. Si Ronnie, I'm sure, magaling humawak ng pera. Si Tina. Si Tina, maraming pera kasi sa bangko nagtatrabaho si Tina eh. Kung kailangan nyo ng pera, mga kapatid, kay Tina kayo lalapit. Kasi BPI yan eh, BPI. Magaling humawak ng pera. So mga kapatid, yan po ang mababasa natin tungkol sa Proverbs 31 woman. Puntahan nga natin yung Proverbs 31, 26 to 28. Ito pong ating pinag-uusapan mga kapatid, practical na mga salita sa Biblia tungkol sa mga ina. Hindi po ito ano lang. Okay, verse 26, mabasahin ko sa Tagalog. Proverbs 31, beginning with 26. Ang mga salita ng ina ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Yan. 27. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Napakasipag. 28. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Narinig niyo na ba naman kung paano i-describe ng ating chairman ang kanyang misis? Oh. Talaga namang pag pinupuri ni chairman ng kanyang kabiyak, talaga namang talagang tinataas na chairman. Talagang itinataas. Sapagkat karapat-dapat naman siyang itaas. Sapagkat siya po ay napakabuting kabiyak. So, ang mother of influence, iginagalang ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Ganyan po ba kayo, mga kapatid, kayo mga mother? Iginagalang ba kayo ng inyong mga anak? Number 2, pinupuri ba kayo ng inyong kabiyak? Pag ang sagot niyo dyan ay yes, you are a mother of influence. Pag ang sagot niyo dyan ay no, that is a call for, a call for self-reflection. Mag-reflect ka. Bilang ina, bakit ka hindi ginagalang ng iyong mga anak? Saan ka nagkulang? At kung ikaw ay hindi iginagalang ng iyong mister, saan ka nagkulang? Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang mother of influence ay ang isang mother na ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan at sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Yan ang mother of influence. Very clear. Last verse for today, because meron po tayong program, 2 Timothy 1:5. Higit sa lahat, ano po ang influence ng magulang? Babasahin ko po sa inyo. 2 Timothy 1:5. Ang sabi po dito, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida. So mga kapatid, para kay Timothy, nagsimula ang kanyang pananampalataya sa kanyang lola Loida. So mula po kay Sister Piling, yung pananampalataya. At naipasa sa iyong inang si Eunice. So mula kay Sister Piling,
na diakonisa natin na ipasa niya ang pananampalataya kay Emmy at kay Yoli, ayan, at sa kanya pang iba pang mga anak. At naiipasa naman sa kanilang mga anak. So, pasa-pasa. Kay Sister Piling, kay Emmy, kay Pauline. Kay Sister Piling, kay Yoli, saka dun sa dalawang kambal. O, kay Sister Piling, kay Dennis, at kay Micah. Pasa-pasa. Napakagandang tingnan na ang ating mga mothers na ipapasa sa anak, na ipapasa sa apo, yung pananampalataya. Yung po sabi dyan ang pananampalataya na tinataglay ng lola mo at ng nanay mo at natitiyak ko na nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. So higit sa lahat, instead na ang ating ipasa property, more than property, maipasa natin first and foremost ang pananampalataya. Yun po ang challenge. Madaling magpamana ng kotse. Pag ako namatay, yung bahay, papamana ko sa'yo. Pag ako namatay, yung kotse, papamana ko sa'yo. Pag ako namatay, ito, papamana ko sa'yo. Higit sa kotse o bahay o property, yung pananampalataya ang mahalagang maipamana sa ating mga anak. Can you say amen? Tanong, naipamana na po ba natin? Yung lolo ni Sister Let, naipamana sa kanila. Ngayon, kay Sister Let, kay Leah na yung pananampalataya. Naipasa mo na kay Leah yung pananampalataya. Praise the Lord. So kaya nga po ngayong umaga, we will take the time para po i-honor natin ang ating mga magulang. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat na sa aming simpleng paraan ay maipapakita namin ang aming pong tribute at pagmamahal sa aming mga lola at sa aming mga mothers. Panginoon, they are very special to us. They are the mothers of influence sa aming mga buhay. Kung wala po ang aming mga mothers, we will never become what we are right now. We will never be where we are right now without our mothers. It's impossible, Panginoon, na kami makarating sa aming kinalalagyan nang wala ang aming mga nanay. It's impossible na aming mga buhay ang magiging maayos kung wala ang gabay ng aming mga nanay. So this morning, tulungan mo po na aming maipakita ang aming pagmamahal at pagpapahalaga sa aming mga mother. This is our prayer for them in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po. Amen.